ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nagkumuntot na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga pulis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nung tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inupuritan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inupiritan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault, Sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko namatay na kumari ko? Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patay na yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling ang bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, mahirap kasi pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi ng papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety
public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalvage mo yung tao? Walang pulis na gano'n. May pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit nasabihin pa si Presidente na, barilin mo diretso ha, barilin mo diretso. Hindi, susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa, magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa pang-iintriga hanggang yung mga criminal mismo magbabarilan. Sila na lang mismo. At yun na. Yun ang ginawa niyang double death squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. At wala ng trabaho yung pulis. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame? Time period nung anong month, anong year? Nakalimutan Sige ko. pa, para lang Sige lang, mag-research lang tayo. Magpaparesearch na ako kung anong year yun. Paparesearch ko. Mr. President, one last question for me. I don't know yung mga colleagues ko meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad ng sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayo ma-misinterpret na ini-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na durugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa, pwede nyo sabihin na pasok sa inyo sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yan, sir. Kung pulis ka, hindi, ito na, Danaw. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward, mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Mr. Chair, just to add to the statement Go ahead. of President Duterte. Yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya, 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas, hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Udikta, saan nagpunta? Ha? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin si President Duterte kung binigay ba niya kung may namatay. Hindi, kasi, pero ang alam ko, pantakot lang niya yung kaya layasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon.
continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo. Kaya, Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nagkaputukan kayo, sabihin, sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro nang dumaan ng chief of police yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pagpabay kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo bulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No? Nag-overtime na po tayo, sir. Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang, sir. Okay, kasi. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking Isir, taas mo kami mo Muking kasi marami sasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, so pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, na lang. Senator, bigyan mo ko konting panahon, sandali. Kasi ito si Muking, Yes, sir. tigabigay ng pera. Alam mo, ang pulis, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan. Yang pulis, walang pera yan pag operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka.
Magtanong ka ngayon, baski ikaw sa probinsya, utosan mo, sir, walang panggasolina. Ewan ko, I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero may mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganurin mo. Hindi yung diretso-diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. Joseph, President. nagkaroon ka In the course of the hearings, doon nga natin i-establish bakit nga walang pang-operation ang police. So yun Wala ang ating, talaga yan. yun ang ating, Wala tatanungin talaga. ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this, kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until Can we now. hear niyo po rito? Gusto na po kayong Hindi, iparelax kasi, po, sir, Mr. President. may gusto, ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I could talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee, Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, okay. Yes, I yours understand. truly, I understand. and I understand. Even Senator Villanueva. I would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President can, Ayaw. can Ayaw give his ko hearing. kasi there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our hearing.